Thank you, Ms. Neds. Yan. So, ngayon po, discuss natin yung panghuli po nating topic, which is yung pagkuha ng My.SSS card. Okay? So, sa pagkuha ng My.SSS card, mga kaeskwela, una po muna natin i-discuss, ano nga ba yung MySSS card? The MySSS card is the new official functional ID issued po ng SSS, equipped with an EMV chip. Of course, lahat naman ng ATM cards nowadays ay may EMV chip. It replaces, excuse me, the old UMID card. So, may tanong na kagad dyan, no? Sir, does the SSS still issue yung UMID card, no? The answer is hindi na po. Okay? So, ni-replace na po ng MySSS card yung UMID po natin or yung Unified Multipurpose ID. Okay? So, hindi na po tayo nag-i-issue nun. So, sa susunod, kapag ka may magpapa-replace or due to damage ID or lost ID, MySSS card na po yung i-issue sa kanila. Okay? It is integrated with the Philippine Identification System or PhilSys, or mas kilala natin bilang National ID System, E-Verify, and biometric authentication. It also operates as a fully functional debit card linked to a savings account. So, hindi lang po ito ID, it is also an ID with ATM functionality. So, hindi lang po siya basta-bastang ID na pwede nating iwan sa mga establishment kasi ATM card na rin po ito. Next. Ito, before we proceed any further, no, pakita lang natin yung timeline ng mga naging ID cards na ini-issue po ng SSS. Una, the digitized ID noong 1998. Kung naabutan nyo to, wag na tayong maglapagan ng edad or mag-reveal ng edad. Ano? Kung naabutan nyo to, if you know, you know. No? Ito po yung unang ID na in-issue ni SSS featuring a magnetic stripe, your photo, and your SSS number. Yan po yung unang dyan inilabas, no, na ID ng SSS. And then, noong 2010, naglabas po tayo ng yung Unified Multipurpose ID or UMID card na kilala po natin. Introduced siya under EO420 and EO700, served as a multipurpose ID pero did not have yung banking features until nagkaroon po tayo ng UMID Pay card noong 2022 kung saan yung UMID had ATM functionality na, EMV compliant na siya, and became a default disbursement account para sa lahat ng tatanggap ng loans, ng benefits, pensions, and other proceeds po ng SSS through a partner bank. Particularly sa UMID Pay card po, ang partner bank natin dyan noon ay si Union Bank of the Philippines. Now, for the MySSS card, ito na po yung bagong ID ng SSS. Ito na rin yung default account for all SSS benefits, loans, and other proceeds. Totally ni-replace na po natin yung UMID card, no, or yung UMID Pay card na huling ini-release natin. Okay? So, ito na rin po yung magsisilbing disbursement account ng atin pong mga miyembro. Ito na, no? Eligibility requirements. Sino po yung mga eligible para mag-apply sa MySSS card? Mga members po, prior registrants, pensioners, individual claimants, and representative payees may apply for the MySSS card provided, no, na yung kanilang SSS number una ay nakatag bilang permanent. I believe kanina na-discuss doon sa updating of records yung pag-update ng record from temporary to permanent. The reason kung bakit may nakatag na temporary SSS number is that hindi sila nagbigay or nag-submit ng documentary requirement nung sila po ay nagre-register or kumukuha pa lang ng SSS number. Mapa noon man po yan na over the counter or mapa online po currently. Okay? So, the only time na mako-convert siya or mapapalitan siya from temporary to permanent is pagka tayo ay nag-submit ng documentary requirement for registration. Pinaka-common dyan na document would be yung birth certificate po ng miyembro. Sumunod, kailangan merong registered account sa My.SSS member portal of the SSS website. Kailangan na kailangan po ito because you will be applying for the MySSS card online. No?
kadalasan ang tinatanong dyan, Sir, pupunta pa ba kami sa branch para magpa-ID dun sa My SSS card? Hindi na po. Online na po itong gagawin. Pangatlo, dapat po may updated local mailing or home address, mobile number, and email address sa SSS records. Siyempre, to receive the latest updates sa inyo pong mga transactions with the SSS, dapat updated itong mga ito. No? And panghuli, must be PSA or National ID registered. Take note of the term po na registered. Hindi necessarily kailangan hawak mo na yung physical card na national ID para po masabi na eligible ka sa My SSS card. Basta po ikaw ay nakapag-register, napicturan ka, no? Nakuha yung biometrics mo, nag-fill out ka ng form, binigay mo sa kanila, na-receive, nag-undergo ka ng process ng application for the national ID, registered ka. Hindi necessarily kailangan hawak mo yung card. Okay? Yan. And then, before applying, the applicant shall ensure that the name and date of birth match on both, no? The SSS and national ID records. So, ibig sabihin po, dapat nagmamatch yung pangalan at saka date of birth ng miyembro sa SSS at sa national ID records niya po. Kung alin po yung outdated doon sa dalawa, kailangan niya mag-update ng information with the respective agency. Kung sa SSS, mag-update kayo sa SSS mismo. Kanina na-discuss yung updating of records via Form E4. No? Ang updating natin. Yung national ID records kay PSA po. No, meron tayong facility for updating ng atin pong registration sa PSA. Okay? Yan, members residing abroad without a local address in their SSS record may avail or may qualify for the My SSS card provided that the partner financial institution or PFI, yan po yung bank, offers the service. So kung na-offer nila ito, pwede kung residing abroad yung member, no, para makakuha ng My SSS card. Okay. Overview ng process po ng pag-a-apply ng My SSS card. The first step would be si applicant would log in sa my.sss portal at mag-a-apply ng sa My SSS card, of course, and magbibigay ng consent for the PhilSys or national ID authentication. So, yung consent po, kaya kailangan or essential ng pagkakaroon ng online account is for us to give our consent na magkaroon ng data sharing between SSS and PhilSys, no? And then the SSS performs step 2, the national ID authentication. And then third step, after successful authentication, the applicant selects now yung PFI or yung bank and provides data sharing consent again. Ito ibang sharing consent na to kasi papunta na to kay PFI. No, for sharing of their data between SSS and participating FI, a financial institution. So, yun po, no? Magbibigay tayo ng consent ng data sharing between SSS and PhilSys, and afterwards, magbibigay naman tayo ng consent din natin na i-share yung authenticated na record, authenticated na data doon sa partner bank, no? Or sa bank na pinili po natin, na partner po ng SSS sa paggawa ng My SSS card. Step 4, the applicant proceeds to the PFI or the bank's online facility or branch, depende sa banko, for account opening. So, since ATM po ito or ATM functionality, you will need to open an account. And then, fifth step, the PFI or the bank issues the account number and sends the account details to the SSS and produces the My SSS card. So, alala lang po mga ka-eskwela, yung bank po itself will produce the My SSS card, hindi po si SSS. Pero yung account number at saka yung details po ng account, isa-send ni bank papunta kay SSS kasi doon tayo sa pang-anim na step, si SSS will enroll automatically yung account bilang default disbursement for all proceeds po.
So, ibig sabihin nito, hindi mo na kailangan yung sa usual na way natin for enrolling a disbursement account, yung mag-upload ka ng proof of account, yung mag-upload ka ng valid ID, and then a selfie holding yung unang dalawa na yon na in-upload mo, and then may mga cases na nare-reject ka. Ito po, automatic na. Kasi yung account po is given directly ni PFI papunta kay SSS. Yun po yung binigyang consent ninyo dun sa first step po natin. Ay, sa third step po natin. And then the final step, of course, si PFI or si bank will release the MySSS card to the member. Depende po, meron yung iba na subject for pick up yung card or dinideliver sa bahay. So, depende po sa bangko yan. For the application procedures ng MySSS card, this is sa SSS side, no? So una, you need to log in to your MySSS account, my.sss account, sorry. Click on services, and then click on MySSS card. Okay? So yan po yung unang step. Pagkatapos, review your contact information. Kung may kailangan kang baguhin, i-click mo yung update. And then, kung wala naman na or na-update mo na, you can click on proceed to continue. Okay, ito na po yung binanggit ko kanina, yung data sharing consent for national ID authentication and for the use of your photo. So, dito po, bibigay kayo ng consent, may checkbox po dyan, no? Dito banda. Profile. Yan. Dito banda, may checkbox dyan. I acknowledge, thoroughly read, fully understood. Okay, yung mga naka-display dito. And then you're going to click on I consent and submit. Okay. Pagkatapos, mayroong magpa-prompt sa screen ninyo na nag-a-ask ng permission to use your camera. Kailangan po ito kasi meron tayong liveness check. So you need to allow yung camera permission para magpatuloy yung MySSS card application ninyo. Okay, so you will take a live selfie by clicking the Start Liveness button. Okay, may liveness check po yan. Yung liveness check po parang yung sa e-wallet po, pagka i-verify or i-authenticate nyo yung account, di ba yung meron yung shoot nyo yung face ninyo sa shape, yung sa circle, halimbawa sa shape ng face, no? So, ganun din po dito. May liveness check po. Yun po yung liveness check na tinatawag. Okay? So, yan po. And then, once complete, no? Ito yung makikita. Once successful. Okay? Afterwards, mamimili ka na ng PFI or yung bank na gagamitin mo kung saan naka-bind yung MySSS card sa account na bubuksan mo dito. So, currently, ang meron po tayo or ang available ay si RCBC through the Discartech app, no? Makikita nyo yung sample ng MySSS card in its final printed form. Okay? And then, once you select, no? Meron ulit data sharing consent and undertaking. Ito na yung data sharing consent between yung after ma-authenticate, papunta naman kay bank. No? Kasi nga si bank will be the one to generate the MySSS card. So make sure to click on the check boxes and then click on confirm and submit para mag-proceed. Okay? So once complete, no, ito yung makikita ninyo sa inyong screen. Take note of the transaction number. Yung transaction number po na yan ay yung gagamitin yung same number to open yung account ninyo sa PFI or doon sa bank. Sa case natin ngayon, kay RCBC. Okay? Kung halimbawa na hindi ka naman eligible to apply for the MySSS card, may rejection notice ka kaagad, no? Depende sa kung ano yung reason for rejection. Charge to experience sa akin, hindi ako eligible to apply for this, yung MySSS card, kasi meron akong existing na UMID pay card. Okay? Now, punta naman tayo sa pag-open ng account kay RCBC. Though hindi ito kay SSS directly, but still iba na rin ang may alam, ano. So, unang step is to download and install the Discartech app sa Google Play or App Store, no? And then click on gumawa ng Discartech account. Okay?
And then, meron dyan, no, meron kang choices, papipiliin ka kung ano yung gagamitin mo, no, na option. Of course, you will choose gamitin ng SSS reference number. Diyan na po papasok or diyan na yung magiging role nung transaction number na hinighlight ko po kanina na i-encode ninyo dito po sa application process. Okay, so you need to register your mobile number. Said mobile number po should be the same mobile number registered sa my.sss account ninyo. So, dapat po nagma-match yung number. And then you're going to scan and upload a valid ID for verification. Okay? Yan. Magsa-selfie ka din po. For verification purposes naman ito ng bangko. Pagkatapos, you're going to complete the account verification procedures. You're going to provide your personal details, your home address, your politically exposed persons. Yan. Kung answerable by yes or no naman ito. And then employment details, bibigay mo. Additional details kung ano pa yung mga hihingin tulad ng source of funds, yung government information. And magbibigay ka ng 4-digit passcode every time you log in sa app. Tandaan po, sa 4-digit passcode, wag po ninyong ito i-share sa iba. Kayo lang po dapat ang nakakaalam nito. Of course, to avoid na ma-compromise yung inyo pong account, no, sa Discartech. Kasi bank na rin po, bank account na po ito eh. No? So, of course, hangga't maaari, i-protect natin or i-safeguard natin yung personal data po natin. Lalo yung mga passcode po na yan. And then select your preferred RCBC branch where you'd like to pick up your My SSS card. So dito po sa RCBC Discartech na application, you're going to choose yung malapit na branch sa iyo kasi pipick upin mo yung card. Kanina nabanggit ko po, depende sa bangko kung ano yung procedure nila on whether i-deliver sa bahay mo or pipick upin mo sa bank of your choosing, yung branch na yon. Okay? And then, eto na po frequently asked question, no, may bayad ba, no? Kay RCBC po, meron tayong 200 pesos na card fee. Pagka nag-open naman na kayo ng account, pwede nyo nang depositan ito para doon sa card fee, at least 200. Automatically deducted naman ito once sufficient na yung balance, no? Yan. Okay? So, once po successful, punta ka na doon sa, itatrack mo na yung status ng My SSS card mo through the Discartech app din. So, parang nagbabantay ka lang ng iyong parcel sa online shopping apps. So, ito, no, pwede ninyong makita kung ready for pickup na ang inyong card. Tandaan lang lamang po kung saan ninyo pinili, nakalagay din naman, kung saan branch nyo siya maaring ma-pick up. Okay, for the frequently asked questions on the My SSS card, una, paano mag-apply? No? Two-step process po ang pag-a-apply sa My SSS card. Una is to apply through the My.SSS member portal. And pangalawang step is to open an account through the bank or the PFI. So, depende po sa bangko yan, kay RCBC currently, through the Discartech app. Pero depende kung once na magkaroon pa po ng additional na partner bank si SSS, depende na sa magiging setup po nung bangko na yon. Kung paano yung pag-open ng account sa kanila. Are there any fees? Yes, no? Your chosen bank might charge a fee for the card. Katulad po ni RCBC kanina na dinisplay ko, 200 yung card fee. So, depende po sa bangko. Other fees are based on the bank's policies and will be disclosed and explained in the terms and conditions. So, bago po mag-click, no, basahin po muna maigi ang terms and conditions. Kadalasan, hindi natin ito pinapansin, no? Only to find out na nandoon pala yon. Do I need to go to an SSS branch for biometrics, yung data capturing? Hindi na po, kasi yung data ninyo will be coming from the national ID which will be used for the My SSS card. Kasama po ang picture ninyo doon. Okay? Yan. Paano kung hindi ko alam yung PhilSys number ko or national ID number? As long as registered ka and have a PSN,
pwede ka pa rin naman mag-apply. Hindi ka naman required na i-enter yung PSN mo during the application process. Pinakita po natin kanina, hindi siya required or hindi siya hahanapin sa'yo. How do I update my information on my national ID? Halimbawa, no, nung kumuha ka ng national ID, dalaga ka pa, ngayon, you're planning on getting a My SSS card, may asawa ka na. So, you need to update your information kasi magkakaroon ng problema yon na hindi ka magiging eligible to apply for the record kung halimbawang mismatch yung records ninyo. So, for the national ID, kay SSS kasi, E4, punta ka sa nearest branch. Kay national ID po or kay PhilSys, you can update your name, address, or other details by visiting a PhilSys Fixed Registration Center listed in philsys.gov.ph/registration-center. So, this is a legit po na URL, no? Katatry ko lang po nito kanina. However, hindi mo nga lang ma-update yung photo mo. No, kadalasan ito yung nire-react ng iba kasi, "Sir, medyo kagigising-gising ko lang kasi nung nung una kong nakunan or nakunan ako for national ID." So, paano po 'yon? Currently, hindi pa po siya ma-update. The PSA will make an announcement when the service becomes available. So, nasa sa iyo po kung gusto mong antayin since hindi naman po mandatory talaga yung pagkuha ng My SSS card, nasa sa inyo po kung antayin nyo muna to na makapag-update kayo ng national ID records ninyo, including the photo, bago kayo mag-apply for My SSS card. Since optional lang naman po ito. Ito po yung sample ng registration centers sa PhilSys or sa PSA. So, ito po yung makikita ninyo once you enter yung URL. And then scroll down lang kayo, makikita nyo yung list of registration centers offering updating service. And then kung saan lugar kayo sa isang region, kayo malapit, click nyo po yung parang arrow sa bandang gilid. Halimbawa, ako taga QC. So, click nyo po yung QC. Halimbawa, makikita ninyo kung saan yung registration center na nag-o-offer ng updating service. Yun pong lugar na yan ang inyong pupuntahan for the updating ng records ninyo sa national ID. Okay? Yan. Scroll down nyo po. Makikita nyo po ito sa bandang ibaba. Okay? Yan. How and when will I get my card? Okay, the chosen bank will produce and release your card. Kung sa Metro Manila ka, within 15 working days after the account is successfully opened. Kung outside the Metro, within 20 working days po yan. So, within or outside Metro Manila, working days po yan 15. Kapag nasa Metro Manila ka, kapag outside, 20 working days po. You can also ask your chosen bank if an authorized representative can pick up the card for you. So, you can communicate with the bank. Tanongin niyo po muna kung pwede bang, halimbawa, hindi ka-available to pick up the card, no? Or to receive the card. Pwede bang yung representative mo, authorized representative mo, ang mag-receive para sa'yo or mag-pick up para sa'yo. So, depende po yun sa bank. Okay? Who should I contact for questions about my application? For questions about the My SSS card application status, contact your chosen bank directly. Okay? You will also get an email and My.SSS inbox notifications with updates. So, pagka yung status na po nung card mismo, kay bank na po tayo. Which banks are partnered with the My SSS card? Currently, no, si RCBC pa lang po ang naunang nag-roll out, no, ng My SSS card. However, si AUB or Asia United Bank, China Banking Corporation or CBC, and the Union Bank of the Philippines or UBP are set to follow. So, susunod po sila. Pero currently, as it is now, si RCBC po ang meron tayo. Can I apply if I don't want to use a partner bank? Pwede bang yung apat na yon ay hindi ko gamitin at meron akong ibang bank na preferred? Hindi po. So, kung ano lang po yung partner banks ni SSS for the My SSS card, sila lang po ang pwede ninyong pagpilian. Okay? Can the My SSS card be used as a valid ID? No? Madalas tanong din ito ng iba, pwede ko ba siyang gamitin as a valid ID? Yes, kay SSS po, pwede nyong gamitin ang My SSS card for SSS transactions. However,
other government agencies and private institutions are not mandated to accept it as an official ID. The acceptance will depend on their respective policies sa government agencies or private institutions, no? As the national ID or PhilSys now serves as the primary official identification for all Filipinos. Kasi po, yung My SSS card ay naka-link or kumbaga dependent po siya doon sa national ID system natin. So, nakalink na kami doon. So, ang mangyayari po dyan, si PhilSys na kasi yung official. May batas po tayo para dyan na yun po yung official identification ng mga Pilipino. So, hindi po mandated yung mga government agencies or yung mga private na institutions to accept the My SSS card as a valid ID. Okay? Yan. Pero kay SSS, of course, valid ito. Ito po, isa pa sa mga frequently asked question. Yung mga lumang card po, valid pa ba? Ngayon at meron ng My SSS card. The answer is yes. All previously issued SSS cards are still valid. Pwede kang mag-apply kung gusto mo magpa-replace ng lost, damaged, or damaged card or para mag-update ng inyong info. Okay? So, the next time na mag-apply ka ng ID card dahil dun sa mga nabanggit kong dahilan, the lost, damage, or mag-update ka ng info, may SSS card na ibibigay sa'yo. Hindi na yung card na unang binigay sa'yo. Okay? Pero hindi po namin kukunin yung old card ninyo. Nasa inyo pa rin po yan. Can I apply for multiple My SSS cards? Hindi po. One card with one bank at a time lang po tayo. 1:1. Okay? Isang My SSS card sa isang bank at a time lang po. Do I have to apply for the My SSS card kung meron ng UMID Pay card with Union Bank? The answer is not necessarily. Hindi required na mag-apply for My SSS card to replace yung UMID Pay card. No? Yung UMID Pay card under Union Bank will still serve as a disbursement account. Pero pagka nawala mo yun or na-damage yung card, tawag dyan, mag-ano ka na? Mag-switch ka na to the My SSS card na. Pagka ganun. Okay? Since si Union Bank din, hindi na siya nagre-release ng UMID Pay card. So, what happens to my all disbursement accounts in DAEM pagka meron ng My SSS card? Your new My SSS card account will automatically be set as the main disbursement account for all benefits. Okay? Ito yung main, yung preferred or default. No? Any other disbursement accounts previously enrolled in DAEM will remain in the system but will no longer be used for receiving SSS benefits. So, pagka nag-apply po, halimbawa, mayroon na kayong My SSS card, pagka kayo po ay nag-apply ng benefit or ng loan, by default, lalabas doon yung My SSS card mo ng account. Hindi na po yung mga in-enroll mong accounts sa DAEM. Okay? If your My SSS card account is validly terminated, pwede mong piliin yung previously enrolled accounts or mag-enroll ng panibago to set it as your new disbursement account. Kung sakali lang na ma-deactivate ang My SSS card. Paano po mag-switch to a different bank? Halimbawa, ngayon, kukuha ka kay RCBC kasi gusto mo na magkaroon ng My SSS card, ng ID from SSS. Paano pag magpapalit ka na ng bank? You must first close the existing My SSS card account with the bank, and then the bank will notify, of course, the SSS to deactivate the card in its records. Once complete yung process, you will receive a notification in your inbox sa my.sss na pwede ka na mag-apply for the new card, no, with a different partner bank. This procedure also applies to UMID Pay card holders. So yun nga, mapa-UMID Pay card man or My SSS card na yung hawak mo, papa-deactivate mo kasi mag-switch ka ng bank, papa-deactivate mo muna. Okay? Bago ka makapag-apply ng panibago. Who can I contact? Okay? Last but not the least, if I have questions or issues. For SSS-related concerns, you may contact the SSS sa official email address po, usaptayo@sss.gov.ph, or you may get in touch with the branch nearest you kung meron kang oras
For bank-related concerns naman, you may reach out via official channels of your selected PFI. So, halimbawa, ngayon, ang existing natin ay si RCBC through Discartech, you may reach out to the official channel or customer service channel ni Discartech. No? So, yun po yung pwede natin gawin. Depende kung saan po yung concern, no? Kung kay SSS ba or bank-related po ba siya. Ito po, reminders on using your MySSS card. Una po, do not leave your card as a valid ID in visiting various establishments. Bakit po? Hindi lang po ito ID, ATM na rin po. So, para kayong nagbigay ng ATM, isipin nyo po, nagbigay kayo ng ATM, iniwan nyo siya sa lobby ng building na pinuntahan ninyo. ATM card po yan. Paano po kung may laman? 'Di ba? And also, yung data privacy po kasi yung banking details nasa likod ng card. So, wag na wag po. Do not photocopy the backside of your MySSS card to prevent fraudulent, unauthorized transactions as your account details are present thereat. So, yung account details po ninyo ay makikita sa likod nga ng card, ng MySSS card. So, wag po ninyong i-photocopy yung likuran ng inyo pong MySSS card para hindi rin makuha yung banking details ninyo. Hanggang harap lang po ang pwede ninyong i-photocopy. Okay? And with that, dyan na po nagtatapos yung aking presentation sa ngayon. So, ibalik ko na po ang virtual floor sa atin pong mga facilitators para mapag-proceed na tayo sa ating pong Q&A. Thank you po, mga ka-eskwela. Okay, so thank you, Sir Mark. Ayan, bigyan natin si Sir Mark no, ng applauses sa pag-discuss no, ng ating third topic, which is the My SSS card. So before tayo mag-proceed sa ating Q&A with Sir Mark, I would just like din no, to for our mga ka-eskwelas no, na baka hindi pa aware na meron tayong pension reform program. So starting September 2025, last year, no, meron tayong increase sa pension for our retirement, disability, and mga survivor pensioners. So ang ating retirement and disability pensioners, makaka-receive sila ng 10% increase per year, no? So starting 2025, September 2025, September 2026, and September 2027. So approximately 30%, no, ng kanilang ng kanilang pensions ang itataas. For our survivor pensioners naman, 15% approximately yung increase ng kanilang pensions at the end of 2027. Okay, so yan ha, yung sa mga participants natin right now, mga ka-eskwela na pensionado ng SSS o kung kayo ay may mga kamag-anak na pensioners ng SSS, pwede nyo yan advise or ikwento sa kanila. Okay, so Sir Mark, are you ready sa ating Q&A? Yes po, Miss Janina. I'm here na po. Okay, sige. So to begin the Q&A, simulan natin no sa katanungan from Miss Alea Claire Pontejos. Matagal po ba ang process sa pagkuha ng My SSS card? Yung process po ng pagkuha ng MySSS card ay mabilis lamang po, no? Dahil you need to apply online. So, puro clicking na lang gagawin mo, magla-liveness check ka doon sa online. Once tapos na, nag-open ka ng account na kay PFI, ngayon kay RCBC. And then yung delays po maaari would be doon sa pagkuha or yung pag-receive ng card kasi lalo nung una pong sinimulan or ni-roll out ang My SSS card, nagkaroon po ng voluminous transaction si RCBC. So, nagkaroon po sila ng kumbaga delays sa pag-release po ng mga cards na yon. So, doon po tayo nagkakaroon ng delays kasi nga pinoproduce pa po yung card. So, yun po yung aantayin natin. Pero yung application itself from the online sa SSS at saka doon sa partner bank, mabilis naman po. Kasi online na po tayo or through apps po katulad ni Discartech.
Okay, salamat Sir Mark sa pagsagot sa katanungan ni Miss Alea. Okay, so for the second question from Miss Maricar Policarpio. Good morning. Question, nag-apply ako online for RCBC ID pero yung reference number hindi po pumapasok sa Discartec app. Pumunta na ako sa branch ng RCBC, sabi mag-email lang po ng error and screenshot po. Walang reply. Nag-email na rin ako sa SSS, wala rin daw pong reply. Thank you. Okay, so for this case, check nyo lang siguro ma'am na baka yung reply ay hindi ko lang sure no kasi hindi naman natin nakikita. Baka po na-redirect sa trash or junk folder ng inyong pong email. Pero kung halimbawa po na upon checking wala po talaga, you may reach out kasi kung nagkaroon po ng problema yung ang issue would be yung sa Discartec app. Kay RCBC po talaga kayo may kailangan mag-reach out. So you can reach them kung ano po yung email address na provide nila, yung kanila pong helpline. So doon po kayo may pag-communicate sa kanila. Or if they have yung tawag dyan, contact numbers, pwede din naman po. Gamitin po natin yung mga official channels po nung PFI po na napili po natin. In this case nga, si RCBC po through the Discartec app. So, kung sakali po na wala, you may revisit the branch kung saan po yung napili ninyong pipick upin yung card to raise yung concern po na ito para ma-assess na rin po nila kayo. Kasi it seems na based po dun sa scenario inyo pong binigay, hindi siya tinatanggap ni Discartec app. So I think this is a Discartec app related po na issue. Ayan. Thank you po kay Eskwela. Okay, thank you Sir Mark and hopefully nandito pa si Miss Maricar para narinig niya yung sagot sa kanyang question and dun sa ating mga ibang kaeskwela din no na may similar questions ayun sinagot na ni Sir Mark kanina. So for the third question naman from HR Junior Compen 2, kung ang mga empleyado namin sa kumpanya ay gustong kumuha ng kanilang SSS card sa pamamagitan ng RCBC dahil RCBC ang ginagamit naming payroll account, posible bang RCBC mismo ang pumunta sa aming opisina para magsagawa ng on-site activity para sa capturing or pagproseso ng SSS cards ng aming mga empleyado? Okay, this is a good question po no kay Eskwela. Currently po wala tayong ganyang on-site activity na kasi una po, you're going to have to open your online account sa SSS, yung my.sss account, and then dun kayo mag-a-apply. Dun po ninyo gagawin lahat, pati yung liveness check, yung pagbibigay ng consent sa data sharing, hanggang sa matapos kayo. And then, kayo po on your own, personally, will open an account kay RCBC through the Discartec app. No? So, currently po wala tayong pa-on-site activity kasi po online application po yung my SSS card po natin. So personal po dito na application. Hindi po siya katulad ni UMID noon na may pa-on-site capturing po tayo. Yan. So hopefully na linawan po kayo kay eskwela. Thank you po. Okay, thank you, Sir Mark. And next question naman tayo from Miss Minerva Gregana. Yan, so shout out sa'yo, Miss Minerva. If may UMID card na po ba, pwede bang kumuha ng may SSS card or hindi na? Same functionality na rin po ba with UMID? Okay, so I believe na touch na rin or natakal na rin natin ito kanina sa presentation, no? So, pwede naman kumuha. Kung meron kang UMID card, pwede kang kumuha ng My SSS card. Depende kasi, kung UMID card lang yan without ATM functionality, pwede kang kumuha ng My SSS card. Mag-open ka ng account, you will undergo dun sa application process. Pero kung ikaw ay mayroong tawag dyan, yung UMID pay card, nabanggit na rin po natin kanina na you need to deactivate first yung UMID pay card na account with the Union Bank. Saka ka po makakapag-open naman ng account doon sa My SSS card once deactivated na po yung nauna na UMID pay card. So it depends po kung anong klaseng UMID card ang meron po sila, Ma'am Minerva. So
saka lang po tayo makakapag open ng panibago once deactivated na po yung nauna. Yun po. Okay, thank you, Sir Mark. And hopefully, naka-join pa si Miss Minerva, no, para narinig niya yung sagot sa kanyang question. So, this will be the second to the last question, Sir Mark, from Sir Jerry. Good morning. I am a pensioner right now. Do I have to get a my SSS card? What will happen to my credited bank where my pension is being sent? Okay, magandang tanong po ito, no, ni Sir Jerry. So, do you have to get a My SSS card? Not necessarily. So, this is only optional. So, for those previously issued SSS ID cards, valid pa rin naman po yun. And the other question, what will happen to my credited bank where my pension is being sent? Since prior to enroll, kumbaga, nauna na pong na-file yung pension with that, with the, tawag dyan, yung pension account na yon, syempre, doon po siya nakikredit. Yun na po yun eh. So, the only time na mapapalitan po yan is if we change or update yung pension account natin through the pensioners data request form. Yon. So, meron po tayong ganun for pensioners. Doon po saka mapapalitan yung account. No? So, ngayon po, kung halimbawa na nauna siyang magkaroon muna ng pension with, of course, nakikredit siya doon sa pension account niya, and then nag-enroll siya for My SSS card, yung My SSS card, ando doon na po siya, makikita niyo sa disbursement. Pero since meron na nga pong pension, hindi na po siya mapapalitan. No? So, si existing pension account pa rin naman po yung magpe-prevail kasi yun na po yung nauna. No? As of that time na mag-apply ka ng My SSS card. Okay, thank you, Sir Mark. And for our last question, ayan, naging anonymous pa yung ka-eskwela, hindi siya nagpakilala, di pa natin ma-shout out, no? Last question na nga. So, good morning po, sir. Ask ko lang po kung pwede na kumuha ng SSID ang asawa ko. Naka 2 years na siya bilang isang lady guard. Okay, so shoutout po sa anonymous participant natin na nagtanong. Pwede po, no? So, nabanggit naman din kanina na member ka man, prior registrant, pensioner, no? All types of SSS na members or prospective members ay po pwede na kumuha po ng My SSS card basta eligible ka. No? Ma-meet mo yung eligibility requirements, nakatag yung record mo as permanent, mayroon kang online account, updated yung contact information mo, yung home, at saka mailing address, mobile number, email address, at saka registered ka sa PhilSys. So, yun po yung basic requirements. Hindi po katulad doon sa nauna nating ID cards, particularly kay UMED, na kailangan meron kang at least one contribution para maging eligible ka. Dito po hindi. Kasi kahit prior registrant po, yung mga mayroon lamang SSS number pero wala pang hulog ni isa, pwede na sila mag-apply for the My SSS card ngayon pa lang. So, yun po. Pwede po yan kahit po tawag dyan, need pa din, kailangan pa din po, pwede na mag-enroll pagka kahit naka 2 years na po or kahit less than pa po. Halimbawa sa ibang sa situation ng iba, pwede po kahit less than 2 years, pwede na, no? Pwede silang kumuha ng My SSS card. Thank you po. Tapat, totoo at makabago. Sa SSS sigurado ang bukas mo.